1102 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata, gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahan. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:01 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 11 Your Community Radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan, isang malamig na umaga po para ngayong araw ng Lunes, Monday, March 16, 2026. Kumusta po ang lahat? Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. At syempre, makakasama niyo po kami hanggang mamayang 8:30 para po yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya tal, di aton listeners, no? Aki na syudad de Zamboanga, kwanto diya kita ta eksperyensya prerdad. Grabe yung lamig, talagang mapapalaban ka kung gusto mo bang patayin yung electric fan o gusto mo nang wag magkabintana. Siyempre kami ang inyong mga lingkod. Ako po si Sarah May Tulabing. At ako naman ang inyong kabarangay, si Robin Soling. Oo, no, isang malamig na morning. Sabi nga daw, Sar, kasi natutunaw daw yung mga ice, no, yung sa somewhere sa Antarctica. Kaya Oo. ganito daw. No? Northeast monsoon daw, sabi din sa isang balita. Actually, yung amihan ang nagiging dahilan bakit tayo nakakaranas po ng ganitong kalamig. No, alam mo, yung bang sisimulan mo lang, no, yung pag-electric fan, pero after mga 2 hours, i-off mo na kasi maintain na yung lamig. Oo. Oo. Di ba alam mo naman ako, mahina ako sa aircon. Ganun ba? Okay, hindi kami nag-aircon kasi wala rin pambili ng aircon. Hindi, electric fan pa lang. Oo. 30 minutes mo yan sa akin Diba? tutok. Parang Oo. pang whole day ko na siya. Kaya ka naman bibili ng gamit para, 'di ba, para ma-enjoy. Kung hindi mo naman Oo. 'di ba, yung pag bibili ka ng aircon tapos hindi mo ma-enjoy kasi malalamigan ka naman din talaga. So wag na lang. Yes, oo. Ayan, kaya good morning naman, sir, no. Ayan, Monday na Monday. Salamat pala sa nag-invite kahapon, no, sa amin na makapag dagat. Kaya pala may maidi ka. Naisip ko, oo. bakit minamaidi ni Robin ang kanyang paa? Anong gagawin ko sa paa niya? Hindi. Alam mo yung iba no, 'di ba? Iba yung feeling talaga pag nasa nature. No? At saka salamat talaga sa mga kaibigan natin na pwede naman silang lumakad na sila na lang. Pero alam mo yung dadaanan ka, naalala ka, biglaan Baka may lang. contribution na kailangan ka idagdag doon para Wala, ayaw nilang tanggapin. So, pwede maging kaibigan ko yung mga kaibigan mo. Pwede naman, pero kailangan mo talagang dumaan sa maraming trainings. Yan, good morning. No? Pero ang sinasabi lang natin, no, kahit medyo nakakapagod, no? Medyo ang hirap i-analyze, di ba? Ang hirap tawag dito, i-reset naman yung budgeting, SAR, no? Especially nga dahil nga sa sitwasyon or kondisyon ng gasolina. Parang nakikita ko may resibo kang may resibo ka ng gasolina. Hawak, gasolina dyan, oo. Kasi tinitingnan ko ano ang meaning ng XCS. So, special pala yan. Ano ang meaning ng XTR. Yan pala yung mga unleaded. Unleaded, Oo, yung diesel, alam na natin yan. May turbo D rin dito. Nung turbo D. Turbo D gasolina. Continuation yun, turbo D gasolina. Actually, yung ano natin ngayon, yung mga special natin, maglalaro talaga siya sa 75. Oo, 75, 76 po yung ilalaro ng ating gasoline as of today. Tomorrow, may mga expected pa tayo na increase. Abangan nyo po yan mamaya. Sa diesel, may 89. Halos mag-90 na eh. Meron 91. Meron 88. Oo, di ba? So, meron din 86. Meron 89. At diesel. Etong power, G-Power yan na ba yan? 88. So, kailangan mo talaga mag-canvas para alam mo saan ka magpapagasolina. Ayan po. So, yung mga wise, nagpagas na yan last week pa. Kasi alam nila every Tuesday,
may changes. paggalaw sa kwan, no? May Oo. pagbabago. May pagbabago. Kaya nga, no, yung Akil, wala pa nga itong situation, meron na talaga, di ba? May pagtaas, may pagbaba. Pero ito kasi, this time, maasahan talaga natin na medyo Puro pagtaas Oo, ang tuloy yung maasahan pa. pagtaas. So, Mm-mm. at yun nga, no, na napapansin nga natin, sir, di ba, sa daan ngayon, no, ewan ko, pakunti ang nagbibiyahe. Lalo na pag Friday kasi nga work from home na yung iba. Diba? Pero B na-observe din natin nung Friday ang daming vehicular accident. West and East Coast. Oo. Siguro dahil maluwag ang ang daan, kalsada. Oo, kaya ginaganahan mag-overtake ng alam mo yan, mag-overtake. mostly yan yung nangyayari, no? Yung saan, kung kailan yung maluwag ang daan, sir, dyan minsan, no, parang humihina ba yung sense of, alam mo yun, no? Responsibility, yung awareness, oo. yung responsiveness, parang, di ba, malayo ka pa, tapos maluwag pa, so, di ba, pero kahit kanina morning nga kami paglabas kanina, ganun din, di ba, parang, ang layo pa lang, nakikita mo na, di ba, pwede ka nang gumilid, pero hindi talagang sasadyain talaga na sa harapan mo ano talaga. po tayo, maluwag man or traffic, kung ano yung training mo para, di ba kasi may time nga kahit okay ang pagmamaneho, mababangga ka pa. What if pag hindi ka pa disiplinado? So, kung paano ka na-train, maging disiplinado, ano man maging sitwasyon ng kalsada, yun ang i-apply mo. Kanina pagdaan natin, Ping, kasi nga tayo ay picture sa mga gasolinahan. Dito sa may Phoenix, sa may San Bernardino Bridge, nakahiga na yung driver ng motorsiklo. Inantok siya? Hindi, nabangga siya ng Piaggio. Okay. Oo, so siya galing ng Cabato Road, papuntang Santa Cruz. Oo. Dito. So yung Piaggio, papasok naman siya ng Cabato Road. Okay. So nabangga niya yung motor. Oo, so napahiga si kuya driver ng motorsiklo. So ingat po tayo. Kasi maluwag pa yun Oo. Ingat po tayo, iwas disgrasya kasi Caroyal Gasolina, si man involved pa to na vehicular accident. Dagdag gastos po yun. Okay kasi wala masyadong injured, nasaktan. Pero may gastos pa rin. Kaya ingat po tayo. At saka yung time, no? Hassle talaga yung pag alam mo, last week na yung kaibigan nga natin na ayun, no, yung pag-process kasi nabangga din siya, no? So sabi pa niya, no, 3 days, 4 days, kailangan mo talagang may mga blatter pa yun. Tapos sikasuhin pa, tapos pagpunta mo sa opisina, minsan wala pa talaga yung mga concerned na personnel na mag-aasikaso. So anyway, yun nga, no, Monday kabarangay, ayaw lang natin punuin tayo ng mga negative vibes, no? Pero pagpapaalala lang, no, pinapaalala lang natin sa bawat isa na pwedeng mag-ingat. Pwedeng mag-ingat at hinay-hinay lang, no? Hinay-hinay lang. Darating at darating pa rin tayo, 'di ba? Oo. Yun. Ayan. Parang sabay tayo, no? Sige, money for you. Oo. Benefits for me. Pero gusto kong sabihin, gaano man kahirap ang buhay, 'di ba? Meron pa rin something na ipagpasalamat kay Lord. Marami pa rin tayong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. At sabi nga, sir, no, Pinoy tayo eh. Pinoy, no, we find ways. Pinoy ba yan? Pinoy. Paano kasi? Di ba bangko yan? Pilipino. Yung bangko yun, gumagamit ng mga Pilipino naman. Oras natin, mga kaibigan, alas 7:10 ng umaga. At syempre, Bean, saan sila pwedeng mag-text? Pwede kayong mag-text, mga kabarangay, no? Kung kayo pa may mga concern, no? Kung kayo may mga tanong o may mga gusto kayong i-share sa atin ng mga idea o mga sitwasyon, pwede mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625. Again, 0916-296-6625. O di kaya naman, no, mag-chat sa ating Facebook account, no, sa Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Weather report.
Apektado ng amihan o northeast monsoon ang Luzon at Visayas. At dito sa atin bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwa-hiwalay na mahihinang pag-ulan at ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil namayan sa mga localized thunderstorm. Posible po ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorm. Kaya naman po mag-ingat ang lahat sa atin. Ang ating temperatura ay tinatayang aabot sa 23 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius dito sa syudad ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. March 16, happy birthday po kay Ma'am Merlene Rodriguez at kay Pastor Dan Hope Peñalosa. Hi Pastor Dan, nandito ba siya sa Zamboanga? Parang nasa Davao siya. Davao. Oo, happy birthday po Pastor Dan, kapatid ni Glenn Kay. Ayan, good morning din. Happy birthday, no? Ako, belated happy birthday muna sa 60th birthday ng aking ninong, no? Isa Happy sa mga birthday po. genius pagdating sa music, no? Si Ninong Pops Abner Concepcion. Shoutout, good morning pala sa mga Concepcion family dyan sa Baliwasan at syempre kay Pastor Pong Concepcion, no? Happy birthday, belated, no? Nung Saturday yan. At ito naman kay Eugene Abao, no? Happy birthday, oh, kay Kuya Uge ng ating no, sa main office. Pag Eugene pala talaga, ugi ang Narinig ko nickname? Ako gusto ko Uge. Wala iba, no? Ugi kasing artista na si Eugene. Si Eugene, oo. Ayan, no? Ay, kay Sir Mue. Ito naman, Mue. Pag Limuel, Mue din. Talaga. Ewan ko. Limuel, no? Hello, shoutout dyan sa, alam ko sa Vitali to Sir, no? Hello sa Sir Mue. At kay, ayan, no? Kay Ezekiel Sweets, happy birthday. Oy, kay Primo Amir Mapag, no? Happy birthday kay, kay Love Biral, happy birthday. Ayan. Ayan. And good morning pala kay Ma'am Virginia Falsis. Nag-comment sa atin. Oo. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa DXAS Zamboanga. Ayan. Hi Ma'am Virginia. Thank you po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, how much? Sa Tagalog o Filipino, magkano? Chavacano, kwanto? Sa Tausug, pilasin. Bisaya, Ilonggo, Tagpila. Tanong po natin. Nako, dahil nga sa walang katapusang pagtaas muna ng presyo ng ating gasolina, parang nasa 3 or 4 weeks na natin yung iniinda, no? Oo, dahil nga dun sa pagsimula ng tensyon sa Middle East versus Israel and US. Dyan po ba sa inyong lugar? Kanina na-mention ko na po dito sa atin, sa Zamboanga, yung mga presyo ng ng special, ng diesel. Dyan po sa inyong lugar, magkano po ang gasolina ngayon dyan sa inyo? Alam mo, Bino, sa mga pagkakataong ganito ang ating sitwasyon na lahat talaga apektado, lalo na yung mga poor sector natin. Kaya kayo po, no, paalala din natin and reminder na kapag tayo pa ay sumasakay ng jeep, ng tricycle, ng Piaggio, hopefully po makaramdam din po tayo ng awa at magbigay tayo ng dagdag, no, na bayad sa kanila. So sa mga ganitong sitwasyon, ano po kaya yung tinuturo ng Panginoon sa atin? 'Di ba na nagtaasan ang presyo ng gasolina? At alam mo naman, Bin, kapag ang gasolina ang tumaas, domino effect yan. Oo, magsitaasan talaga yan. Magsisitaasan ang mga presyo ng ibang mga produkto. No? Todo ya lang, yasubi, pero el di atong sweldo amo lang syempre. So, sa mga ganitong pagkakataon, ano po kaya ang tinuturo ng Panginoon sa atin? No, ayun nga, Sar, no? Alam mo, naisip ko talaga yung term na cost cutting. Di
Di ba? Naririnig kasi natin yan sa opisina, sa Oo, company. kay client. Oo, kay client, no? Oo, sa mga business, no, businesses. Pero alam mo sa personal na buhay din natin, yun, may tinatawag tayong cost cutting. Kaya nga no, yung tinuturo sa atin, 'di ba? Nagkaroon tayo ng lesson one time, no, na ilista mo lahat ng mga ginagastos mo. Ilista mo lahat, no, wala kang iiwanan doon. Magiging honest ka sa sarili mo. And makikita mo doon na may mga bagay o may mga ginagastos tayo na pwede naman pala kahit wala 'yon. Tanggalin na lang. Tanggalin 'yon kasi yun yung isa sa mga nagkukuan eh. Leak. Alam mo yun, no, yung butas ba sa budgeting. So sa panahon na ganito, 'di ba? Minsan doon mo pa lang marirealize. So, kapag nandiyan na yung sitwasyon, doon mo pa lang marirealize. So yung magkano, no? Yung tanong kasi yung pa natin yung salita at tanong is magkano, no? Ang question lang natin ako sa personally, magkano ang ginagastos mo sa isang araw? Or magkano na ang dapat mong bawasan sa mga extra pang ginagastos mo. O actually kasi minsan may mga tao na uuramdam nila na ganito na yung presyo ng gasolina. Pero alam mo yun, kayang mag-adjust, kayang maging flexible kasi marunong humawak ng pera. At isa rin yan sa dapat na marunong tayo. Oo, hindi lang marunong sa academics, sa trabaho. Dapat wise ka din eh. May mga tao kasi na gastador na minsan dahil sa pagkagastador nga hindi mo na naibibigay yung para sa 'di ba, yung para sa family mo, para sa ministry or doon sa mga utang mo kasi nga may mga extra ka. So alimbawa ng mga pwede mong i-cost cutting, sinasabi mo nga Bin, 'di ba? Like for example, yung mga ATM ngayon na 'di ba tinatamad ka na minsan pumunta doon talaga sa bangko, 'di ba 16 pesos 18 din ang ano niyan. Na-realize mo na. Oo, 'di Kaya ba? sa'yo ako nagpapa-catch out kasi okay. 5 peso pwede na sa'yo. 'Di ba? Oo. Hindi ako alam mo sa yung mga ganun kasi compound may compounding compound effect siya kasi, 'di ba? Isipin mo 18 pesos, 'di ba? 16, 18. Alam ko 18 Depende na iba, kasi 60 na pinakamura. Oo. At saka alam mo yung kuha natin, yung ATM natin na Union Bank, no? May isang bangko yan dyan na lumalabas, nag-i-indicate lang siya sa papel na may binabayaran ka. Pero wala actually, naman. Pero once lang. Once A month. A month, parang gano'n. Oo. So yung mga ganyan, yung pagpunta nyo po sa bangko, pwede naman pala magpasensya ka na lang punta talaga doon. Exercise na rin yun, no? Oo. Meron din yung mga delivery, di ba? Oo, malapit lang pero tinatamad ka, pinadeliver mo pa talaga. Na-realize mo na. Oo, di ba? Oo. 30 Yung mga daily order 30 mo ng pesos. coffee, pwede ka naman yung mga tag 3 pesos naman pala dyan. Pwede, Diba? pwede. Ang usapan kasi doon is yung hindi naman yung lasa, no, o yung pangalan, pero yung feeling kasi, di ba? Oo. Kape pa rin yun eh. Kape Alam pa mo, rin may yan. nabasa nga ako, yung may kilala tayong, di ba, yung coffee shop dito. Minsan, actually, hindi mo binabayaran yung coffee itself. Ang binabayaran mo, yung 30 to 1 hour na nandun ka sa loob na feeling rich. Oo, yung pala da yun. So, may attitude tayo minsan mga Pinoy na pag naka-coffee ka dyan sa loob, Parang, feeling mo social ka na. Yung pala daw yung binabayaran mo. Kaya matalino daw talaga ang mga marketing strat ng mga mga marketing. Oo. Pero alam mo sir, no, yung nga sinasabi natin, ako kinagkwento-kwento ko, hindi naman tayo talaga expert pa, no, araw-araw kasi natututo man din tayo. Yun nga yung kwan ko, sabi ko, halimbawa yung pagkakape, no, kasi kahapon na pag-usapan din namin yung sa pagligo ng dagat, di ba, pagpasok sa sa resort, di ba? Isipin mo ang entrance 100 pesos tapos ang cottage nasa 350, 500, depende pa sa table. Nasa 700 kahapon Oo. Pero 750 pero humingi kami ng discount so binigay sa amin parang 650 na lang. Pwede, no? Kasi parang sabi nga namin hapon na din tapos baka pwede ba, di ba? Gusto lang din wala man din masyadong tao. Sinabi talaga namin wala masyadong tao po. So Isa, di ba? wala kayong So income. so yun nga, no, ang na-realize ko talaga doon is kung may gusto ka, may daily gratification kasi tinatawag delay
daily. parang ang gas delay gratification. Dinidelay mo lang siya kasi kung gusto mo talaga yan, sir, di ba, makakapaghintay ka. Kung gusto mo talaga, no? Oo, kung makakapaghintay ka talaga. So yun nga ang na-realize ko kahapon, no, parang pinaghandaan yun, pinaghandaan ng kaibigan ko, kaya yung paggastos niya, okay lang, hindi mo kailangan gumastos kasi napaghandaan. Oo, kasi minsan yung mga like ano ba, like bigla yung term na doon pa lang sa term na biglaan, no? Biglaan lang ito, biglaan tayong yung mga online shopping, biglaan mo, wow, nagustuhan mo, ay mura, order ka ng order. Wag mo akong titingnan, no, kasi ako hindi ako marunong umorder online. Wala. Ang ganda ng mga ino-order mo kuwan talaga siya ano? Husband kong nag-order niyan. Ginagawa mong bahay ang opisina. Ginagawa mong kwarto. Oo. So yan po. Ano bang gustong ituro ng Panginoon sa atin ngayon na nagsisitaasan po ang presyo ng gasolina? Mapuprove nyo yan kasi tingnan nyo, i-check nyo kung magkano po ang gasolina nyo dyan. Siguro yung sinabi ni Robin, magtipid. Oh. Putulin na yung mga extra dyan na hindi naman dapat. Diba? Pwede sobrang naman. mga delivery ng pagkain, online, di ba? Yung paglalakad ka, no, magdala ka talaga ng tumbler para sa tubig mo, di ba? Yung mga ganun lang ba? Kasi isipin mo, bibili ka ng isang mineral water, kaya mo naman pala yun pagtiyagaan ng 3 oras or 4 na oras, 'di ba? Yung isang maliit na mineral water. Pag nagdala ka ng tubig galing sa bahay, 'di ba? Yung tumbler mo, bumili ka ng 1 galon na 25 pesos, yung mineral naman pag sa labas ka 25 din. 'Di ba? Pero yung 1 galon na 25 yun, 'di ba? Isang tumbler mo napuno na pero hindi pa naubos yung 25 na 1 galon. 'Di ba? Yung mga ganun lang. Oo, actually maa-amaze ka. Ay naku, laki pala ng matitipid ko. Oo. Kaya yun, kung may time kayo, puntahan niyo si Sarah para anong gagawin ko? Maturuan kayo kung paano. Ano yung experience niya, no? Hindi, alam mo, ako honestly, masaya din ako sa ganito kasi nata-challenge ka, 'di ba? Yun nga, no, sa mga nakikinig. Nagiging mathematician tayo sa mga pagkakataong ito. Tama yung sinabi mo na, 'di ba, tumataas yung mga bilihin pero yung sweldo nga natin is ganun pa rin. Naka-remain pa rin siya. Pero alam mo, yun isa sa mga napapaalalahanan tayo, no, kahit ganun man yung sitwasyon, remain lang yung sweldo natin pero nagre-remain din naman yung kabutihan ng Panginoon, nasusustain tayo. Yes. 'Di ba? Ilang weeks na sabi mo? 4 weeks. Parang ganyan, 'di ba? Magpo 4 weeks naman tayo pero siguro yung iba, no, hindi man namin ramdam din talaga, no. Alam mo yun, umiinda, no, or nakakaramdam na, but then lagi natin tatandaan pa rin na yun nga, no, walang sitwasyon na ang mabigat sa Panginoon. Hindi siya nagugulat, hindi siya nabibigatan sa mga nararamdaman natin, no. So pwede mo siyang pagkatiwalaan. Oo. At alam nyo po, pag natuto po kasi kayong magtipid, alam nyo, hindi lang pera ang nasave nyo. Natanggal nyo din yung pagiging materialistic mo at pagiging gastador mo. Materialistic ko? Oo. Ikaw. No, di ba? Papaayos pa tayo ng mga, di ba? Oo. Ayan po. Kaya hopefully, sa mga ganitong pagkakataon na nagsisitaasan po ang presyo ng mga produkto ng petrolyo, produkto ng mga kinakain natin, lalo tayong nagiging mas wise sa pag-handle ng pera. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sa bawat bagong simula, panalangin ang laging una. Isang simple ngunit nakakaantig na karanasan ang ibinahagi ng isang pasahero matapos ang kanyang biyahe mula po sa Divisoria patungong Balagtas. Bago pa man umalis ang bus, magalang na nakiusap ang driver sa mga sakay na sandaling ibaba ang kanilang mga cellphone at samahan siyang manalangin. Sa isang taimtim na panalangin, hiniling niya ang gabay at proteksyon ng Diyos para sa lahat ng pasahero at mga kapwa nilang motorista sa kalsada. Para sa pasahero, bihira ang ganitong tagpo sa araw-araw na pagkukumute, kaya labis ang kanyang paghanga sa ipinakitang malasakit ng driver.
Ligtas naman silang nakarating sa kanilang patutunguhan. Kaya naman po mga kaagapay, minsan ang isang simpleng panalangin at malasakit ay sapat na upang magdala ng kapanatagan at pag-asa sa kapwa. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, umani ng matinding reaksyon sa social media ang isang viral video na nagpapakita umano ng isang coach na nanakit ng kanyang batang player habang nasa gitna ng training. Ayon sa ina ng bata, bilang magulang ay hindi niya kayang saktan ang sariling anak. Kaya labis ang kanyang sakit at galit sa nakita niyang ginawa ng coach. Marami ang nagpahayag ng pagkondena sa insidente. Giit ng netizens, ang tungkulin ng isang coach ay magturo, gumabay at magdisiplina sa tamang paraan, hindi sa pamamagitan ng pananakit o pang-aabuso. Nananawagan din ng publiko na agad itong imbestigahan at papanagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa ibang kabataan. Tandaan, ang pananakit o ang pang-aabuso sa mga bata, lalo na sa ilalim ng otoridad tulad ng pagiging coach, ay maaaring humantong sa seryosong pananagutan sa batas. Paalala sa lahat ng nagtuturo at gumagabay sa kabataan, disiplina ay dapat may respeto, pag-unawa at malasakit at hindi dahas. Ayan, minsan kasi Bino, tayo dalawa, no? Tayong dalawa, to be tayo. fair, hindi tayo mga magulang. Hindi pa tayo binigyan ng opportunity ng Panginoon para maging parents. Pero I believe ang disiplina ay hindi yan yung pananakit mo. No, kahit guardian ka man, coach ka man, parents ka man, you don't call it discipline kung may laging kasama na paninigaw, Oo. pananakit, pagbabanta, Mm. 'di ba? O kaya pagmumura. Mm. O hindi mo kasi madedevelop yung discipline niyan sa bata. Ang madedevelop mo yan, paano siya maging harsh sa ibang tao kasi yun ang nakita niya, yun ang na-share mo sa kanya. At saka alam mo, pansin ko lang sir, hindi palagi, no, especially kapag nagdi-discipline tayo. Ako kasi may from grade 3 ngayon graduating na college, no, may naging guardian ako. Wala yun nga, yung physical wala talaga, no, yung pagsalita, alam mo, yung mga words na ginagamit ko, hindi ako nagsasabi, hindi ko siya sinasabi, laging tanong. Di ba, halimbawa yung kapag hindi siya nag-study, di ba, ano magiging result kapag hindi ka nag-study? Babalik ka na naman next year. Paano yun? Ganun ako lagi, pero hindi yung parang ay wala kang silbi o di ba, o hindi ka marunong, di ba? Stop ka na lang. Walang ganun o mag-stop. Tanong lahat, patanong lahat. Anong magiging result kapag ginawa mo 'yan? Saan ka mapupunta kapag ganyan? Ganun ako yung way of wala akong maalala na, di ba, yung kahit So, kumusta naman siya ngayon as a person? Ayun, no, ngayon kasi yung usapan namin iba na din, ibang level na din, no. Minsan nagsi-share siya sa akin na yun nga, ganito, ganun. Yung makita mo yung security kasi sir, no, secured siya, na alam niya na pakikinggan siya at bibigyan siya ng tamang, alam mo yun, Guidance. guidance. So, especially kasi ganun eh. At saka, dumaan din ako yun nga, last Saturday na-meet ko din yung dati kong coach sa baseball. Naging baseball player din ako, sir. Kahit puro, anong tawag naman dyan? Anong tawag na? Yato pa kunti ko. Pension? Pension matawag yan. Yung lalakarin mo lang yung kwan. Kasi, na-meet ko siya kwan. At saka, yun, makaka-feel ka ng kwan ba, no? Yung boosting kasi makita mo na nare-remind ka sa mga positive na nasabi niya. Ako yung na-realize ko ngayon, paano mo malalaman na healthy yung relationship mo sa inaalaga mo?
sa pamangkin mo, sa anak mo, or sa Kapatid inadapt mo, inadapt. kapag itong batang ito ay kayang mag-open up sa'yo. Oo, yun yung isa sa mga pruweba, no? Yun yung proof na okay kayo. Kasi, Yes. 'di ba? Tsaka maganda ang pagpapalaki sa kanya Mm. kasi imbes na doon siya sa friends niya mag-open up, inuuna ka niya Kaya sa'yo oo. lagi, di ba? Kahit nga sa relationship, 'di ba? Yung bang alam mo yung way of opening up nga, no, parang magkaibigan kayo pero minsan hindi ka nakapunta sa bahay niya. Oo. 'Di ba? Questionable. Hindi ako natanong ko once natanong ko yan sa kaibigan ko. Sabi ko, magkaibigan ba talaga tayo? Sabi niya, doy, big close kita. Sabi ka na dito kasa. Ikaw nga nakapunta ka sa bahay namin, pero ako bakit hindi mo pinapunta? Ako naman pagdating sa relationship ng husband and wife, nagulat ako kasi may time yun na parang may shinare siya sa husband ko, and then nag-chat ata siya sa akin, tapos napag-usapan namin, sabi niya na share daw pala sa akin ng husband ko. Parang ako naman, ano pala ine-expect mo hindi mag-share sa akin ng husband ko? Parang, anong klaseng relationship ba ang meron ka sa husband mo? Bakit parang nagtaka ka? Bakit alam ko na? Syempre talagang may open communication. Oo. So, yun. No, 'di ba? Sa discipline lang napunta tayo sa open communication. Kaya po sa mga parents, ayan, yung pagdidisiplina, hindi po ibig sabihin na katumbas yan lagi ay may pananakit. Physical Siguro ba? sana mga once a year lang yan makatanggap para di ba alam niya pag may pananakit na sobra na ang nagawa kong kasalanan. Oo, at saka nakadepende yun sa level ng edad, 'di ba? Oo. Ayan po. Ayan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:32 ng umaga. At para po sa ating mga balita, ito nga last Friday, ang Zamboanga City Medical Center ang ating regular partner dito sa programang Oras na Zambasulta every Wednesday ay nagbukas po, naglungsad ng tinatawag na sleep laboratory na makikita po yan sa 4th floor ng Tower 1 building. Ito po ay may kaugnayan. Sila timing na World Sleep Day last Friday. Ano po ba ito? Actually, itong sleep laboratory, ito po yung sleep study na gagawin sa isang pasyente na nakakaranas ng tinatawag na sleep apnea. Ang sleep apnea, ito yung mga taong natutulog na humihilik at minsan mapapansin mo merong pag-stop sa breathing. Oo. Ito rin po, sa mga gustong malaman kung may sleep apnea kayo, ito rin yung mga tao na kahit anong gawin nyo daw pala sa inyong hypertension, hindi mo pa rin siya makontrol kahit naka 2 or 3 medicines ka na. So pag may ganitong symptoms po kayo, like for example din kayo ay nasa 50 years old na, especially sa mga lalaki, meron kayong nararamdaman na sobrang pagod kahit nag 8 hours tulog na kayo, may paghihilik, may tumigil or tumitigil ang paghinga habang natutulog, ay kailangan nyo pong magpa-check up dito sa sleep laboratory to find out or figure out kung may tinatawag kayo na sleep apnea. Kasi possible ay meron po kayong sakit niyan sa puso. Pag ganyan pala ang inyong situation. So alam mo itong sleep laboratory, ito yung first sa government owned. So meaning sa private, meron na itong sleep laboratory. So sa government owned dito sa Region 9, first time magkakaroon sa Zamboanga City Medical Center. Hindi nyo po problemahin dito yung gagastusin kasi covered siya ng PhilHealth. Yun yung maganda doon. Paano ginagawa yung test nito? Bale po, maa-admit kayo ng 24 hours dyan sa ZCMC at may ilalagay sa inyo na mask na connected sa machine. Yung machine may ibubuga na hangin at sa yung anong oras kayo natutulog, doon ka din papatulugin. And then may monitoring na gagawin sa inyo. Doon malalaman kung meron po kayong sleep apnea. Ngayon, kung halimbawa nag-positive po kayo, don't worry dahil ito naman ay curable. No?
curable po ito, so kailangan nyo lang talagang mapacheck up para maiwasan po na kayo ay magkaroon pa ng sakit. Kasi pwede po talaga siyang maiugnay sa mga sakit sa puso. So hindi pala normal kapag, ikaw ba, humihili ka ba? Hindi masyado. Oo. Pagkuan lang talaga. Pero hindi malakas. Kuan lang. Kapag pagod, ganun. Pero hindi all the time. Oo. So pwede mo ipa-observe yan kay Yan. Ako nga ina-observe ko din minsan si Fidian kasi yung para bang hihilik ng malakas na tambucho, biglang stop. Pero kasi nagpa-2D echo siya, so far okay yung heart niya. Pero gusto nating tanungin, nalalaman ba agad sa 2D echo? Or kailangan dumaan sa sleep laboratory para malaman kung may sleep apnea itong taong ito. So, yan yung yung maganda. So, pwede po kayong pumunta ng ZCMC. Actually, ang kaya pa lang nila i-shoulder ngayon or accommodate ay 1 patient per night. Pero yung iba, pwede nang magpalista. Oo. At eventually, pwede na nilang i-open yung room 2 and room 3 daw nila. So, again, sino-sino po yung dapat? Ayan, no? Kasi pag delikado pa, yung tanong, may nagtanong din, delikado ba itong sakit na ito? Yes, kasi yan ang reason bakit may uncontrolled hypertension kayo. Pwede rin po pala yan maging dahilan ng stroke. Oo. At yun na nga, sakit sa puso, at pwede po siyang makaapekto pa sa ibang bagay, no? Hindi normal yung paghilik, yung malakas, tapos biglang stop, tapos may pag-stop ng breathing. Yan po yung mga dapat nating bantayan. Pupunta po kayo sa ZCMC kung kayo ay hindi naman member pa ng PhilHealth, don't worry. Punta pa rin po kayo sa ospital dahil may yung mga hospital natin ngayon, minsan sila na ang gagawa ng PhilHealth for you, lalo na pag-admit. Oo. Or pwede tayong humingi ng mga tulong sa mga social services. So, yan po yun, no, yung good news natin dyan sa ZCMC. So, sa mga may takot, kasi ang study din palabin, 50% ng may mga hypertension ay may sleep apnea. So, pa-check up po kayo, okay? Lalo na kung kahit anong inom mo ng gamot, anong adjust mo, naka 3 months ka na, sinunod mo na si doktor, ganun pa rin, may problema ka pa rin, check up nyo na po yan. Okay, so yan po ang bagong bukas sa Zamboanga City Medical Center. Zambasulta Balita. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaking tulak matapos makuhanan ng tinatayang 1 kilo ng pinaghinalaang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa isang buy-bust operation sa Corcuera Street, Barangay Zone 4 nitong Sabado. Kinilala ang sospek sa alias na Brandon na residente ng naturang lungsod. Bukod sa nakumpiskang iligal na droga, nakuha rin mula sa sospek ang mga sumusunod na ebidensya. Ang buy-bust money o ang budel money, isang Android phone, isang sasakyan, isa at iba pang mga non-drug evidence. Maharap si Brandon sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing krimen ay may parusang habang buhay na pagkakabilanggo at multang mula 500,000 pesos hanggang 10 million pesos. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng masusing koordinasyon sa pagitan ng PIDEA, RO9, Sulu Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, RMFB 9 at Zamboanga City Police Station 11. Zambasulta Balita. Nagpulong ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pangunguna ni Chief of Staff at Secretary to the Mayor Celso Lobregat kasamang Department of Public Works and Highways o DPWH, Zamboanga City Water District o ZCWD at iba pang ahensya upang talakayin ang pagtatayo ng rotonda sa Governor Camin's Avenue
at sa Miputik Divisoria Lunzuran Intersection. Ang proyektong ito ay bahagi ng hakbang upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa mga nasabing lugar. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang mga tungkulin ng bawat ahensya, kabilang nga dito ang DPWH, ZCWD, ZAMCELCO, District 1 at District 2 Congressional Offices, mga party list at iba pang kaukulang departamento ng ating lungsod. Tungkulin ng mga ahensya gaya ng DPWH ang magdisenyo at magpondo sa 2 rotonda. City government naman ang tutulong sa pagkuha ng acquisition ng mga lote at sa proseso ng road of right-of-way. Inaasahang lalawak ang mga kalsada sa mga nasabing lugar dahil sa gagawing project. Samantala, apektado rin sa nasabing panukala ang mga pasilidad ng ZAMCELCO, mga linya ng telcos at pipelines ng ZCWD. Dahil dito, nakatakdang magsumite ng relocation plan ang DPWH 9. Zambasulta Balita. Sumailalim sa Bomb Threat Management Seminar ang mga tauhan ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office nitong Biyernes, Marso 13 ngayong taon. Layunin nito na itaas ang antas ng kaalaman at kahandaan ng mga pulis sa pagtugon sa mga banta ng bomba at iba pang katulad na insidente. Ayon pa sa ZSBPPO, ang mga kalahok ay mula pa sa iba't ibang municipal police stations at provincial mobile force companies ng buong lalawigan. Kabilang sa mga tinalakay sa seminar ang bomb threat assessment, tamang pagsusuri kung gaano katindi ang isang banta, Standard Operating Procedures o SOP, ang mga tamang hakbang na dapat sundin sa oras ng operasyon. Pangatlo, ang safety protocols, pagtiyak sa kaligtasan ng mga rumisponde at ng publiko. At ang panghuli, coordination mechanisms, mabilis na pakikipag-ugnayan sa ibang unit tuwing may emergency. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pambansang pulisya para sa capacity building upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Zambasulta Balita. Nagkaloob naman ng tulong pinansyal ang Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM sa nasa 163 na individual mula po sa Sulu na naapektuhan ng trahedya sa dagat ng MV Tricia Christine 3 noong Enero 26 ng kasulukuyang taon. Sa ilalim ng Be Cares program, ipinamahagi ang 10,000 pesos medical assistance para sa bawat survivor. Para naman sa pamilya ng mga nasawi o hanggang ngayon ay missing, ay meron din 25,000 pesos. Ayon naman kay MSSD Minister Raisa Jajuri, natapos ang distribusyon noong araw ng Biyernes, March 13 at nagsimula ito noong March 9 sa Sulu State College at nagpatuloy sa Zamboanga City para sa mga survivors na kasulukuyang nananatili dito sa Region 9. Layunin ng ayuda na suportahan ang pagbangon ng mga survivors, gumaan ang gastusin ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at tiyaking may social protection ang mga biktima na biglaang kalamidad. Lahat po ng benepisyaryo ay dumaan sa masusing assessment ng mga social workers upang masigurong tama ang tulong na natanggap batay sa kanilang pangangailangan. Zambasulta Balita. Inanunsyo ng National Police Commission o NAPOLCOM Regional Office 9 ang pagsasaayos sa mga petsa ng filing para sa mga nakatakdang appointment kaugnay ng darating na NAPOLCOM PNP Entrance and Promotional Examination sa April 19, 2026. Ang hakbang na ito ay bilang pagsunod sa Office of the President Memorandum Circular Number 114 at direktiba mula kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan para sa pagpapatupad ng Energy Conservation Protocols sa mga sangay ng gobyerno. Batay sa bagong advisory, ang mga aplikante na may original na appointment sa araw ng Biyernes, Marso 13 ay pinahihintulutang magpasa ng kanilang aplikasyon noong nakaraang Huwebes, Marso 12 o kaya ay sa darating na Lunes, Marso 16, 2026.
Samantala, ang mga naka-schedule naman sa Biyernes, Marso 20 ay pinapayuhang agahan ang kanilang pag-file at pumunta sa tanggapan sa darating na Huwebes, Marso 19, 2026. Pinapaalalahanan ang lahat ng mga kaukulang aplikante na sundin ang mga nabanggit na petsa para sa maayos na daloy ng pagpoproseso ng kanilang mga dokumento. Zambasulta Balita. Ayan, marami na rin mga aplikante ngayon dito sa labas ng ating opisina kasi katabi nga natin ang Napolcom at kailangan nyo po talagang ayusin ang schedule nyo kasi every Friday ay naka-work from home na rin ang Napolcom. At ngayong March 20 ay holiday. At kayo po ay natutuwa dahil sa darating na March 18, itong week na ito ay mapapakinggan na rin po natin ang Napolcom sa Ahensya de Consensya. Wow. Sila po ay every first and third Wednesday of the month. Ayan, mapapakinggan na po natin kaya sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo na dyan sa mga taga-Sulu, ay Basilan abangan nyo po. at Tawi-Tawi, Yes, oo. abangan nyo po every 1:30 to 2:30 ng first and third Wednesday of the month. Oo, dahil partner na rin natin dito sa ating Ahensya de Consensya ang Napolcom. Makasama natin dyan si Attorney Alexis De Lima. Okay? So, sa ating update naman, gas price update. Naku po, big time. Oil price increase. Ang inaasahan natin this week, diesel. Naku naman, 20 to 22 pesos per liter increase. Gasoline, nasa 14 to 16 pesos per liter increase po tayo. Kerosene, 7 to 9 pesos per liter ang ating increase. Okay? Yan po ang ating update at yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil etong buwan na ito ay Women's Month pa rin. Pag-uusapan po natin kung paano maging well-nourished and healthy ang ating mga kababaihan. Kasama po natin dito ang National Nutrition Council. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, salamat, no? At sa ating first part, Sarm, no? Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na Zambasulta. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi Pastor Alex, it's good to see you again. Hello Kuya Lucho, it's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that DXKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines
Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. At one example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niyang mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life
feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through that trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon, until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yun lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time
in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasuta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapig sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil nga po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. At dahil nandito pa rin tayo sa buwan ng Marso, patuloy pa rin po ang ating pagdiriwang ng Women's Month at napakahalaga na sa ating pag-celebrate ng buwan ng mga kababaihan ay ating matalakay din ang tungkol sa kanilang nutrisyon, sa atin, no, sa ating nutrisyon. Makakasama po natin ngayong araw na ito from National Nutrition Council, Ma'am Rowens Zorilla para pag-usapan paano maging o how to become a well-nourished and healthy babaylan this Women's Month. Ma'am Rowens, good morning. Welcome po sa ating program.
Hello again, good morning po sa lahat. Happy Women's Month po sa lahat po ng mga kababaihan sa buong mundo. Yes, Happy Women's Month po sa ating dalawa. Yes. Ayan. At sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig sa atin. Actually, parang last week ay na-discuss ko din with Dr. Annalisa D ang tungkol sa mental health naman ng kababaihan. So ngayong pag-uusapan po natin itong tungkol sa nourishment. Ma'am Rowens, no, ngayong National Women's Month, ano po bang ibig sabihin kapag sinabi natin dapat ang ating mga kababaihan ay well-nourished, dapat healthy, yung tinatawag natin mga babaylan? Okay po, so hindi lang po during National Women's Month po, no? Dapat po, palagi po dapat yung ating mga kababaihan po ay ma-maintain po natin yung pagiging well-nourished and healthy babaylan po, no? So, ibig sabihin po nito ay dapat po yung mga kababaihan po natin ay pangalagaan po natin yung ating mga physical, mental, and kasama na po dito yung ating emotional health. So, it's not just about the physical, no? Yung ating physical health, no? Dapat po ay as babae, no? As a woman, no? Dapat po pangalagaan din po yung ating mga emotional na pangangailangan, yung ating emotional health. So, just like the traditional babaylan po, women today serve as the caregivers and leaders po sa ating mga pamilya, sa ating communities, na kung saan po yung ating mga kababaihan dapat po ay healthy and well-nourished para po mas better po, no? They are better able to guide, support, and inspire others, especially po yung ating mga anak, no? Yung ating pamilya, and in the community as a whole po, no? Dapat po pangalagaan po natin yung ating health as a whole, overall health po, para po mas maging effective po tayo sa ating community. Lalo na yung mga kababaihan kasi minsan asawa na nga siya, nanay pa siya, anak pa siya. Yes. Worker Superwoman pa siya. na nga po yung tawag. Oo nga po eh. Yes po, Nagtatrabaho pa at the same time. May mga extra pa yan. Siyempre mga ginagawa. Yes Kaya po. tama po yung sinabi, kapag apektado ang ating physical, hindi tayo magiging effective. Superwoman talaga ang mga kababaihan, no? Kasi dahil napapansin natin yung mga burnout, minsan nahihiya na lang magka-burnout. Yes po, actually ma'am, no, ang dami na po talagang mga, kung nakita po natin ngayon, nagpapasuso pa, nagbe-breastfeed pa yung mother, pero working mom, no? Napakahirap pong gawin yun. Doon pa lang po nahihirapan na po yung ating katawan po, no, sa pagmamanage po. Pero marami pa rin pong mga kababaihan po na gumagawa po ng mga yun. Nagmumultitasking po, no? Naglilinis ng bahay, pagdating ng bahay, maglilinis pa, Magluluto pa. So, aside from that po, sila pa po yung nag-prepare ng meals for the family. Kaya napaka-importante po na talagang healthy po, no, at mga kababaihan, kasi malaki po yung magiging epekto nun sa kanyang pamilya pag once po na nagkasakit po siya or wala po siyang lakas na gumawa po ng mga gawaing bahay or sa pag-prepare po ng mga meals po natin. Ito po ba yung isa sa mga dahilan din bakit mahalaga po na mapag-usapan ang nutrisyon ng mga kababaihan, kung bakit importante po ito ngayong Women's Month? Yes po, napakahalaga po na yung ating nutrisyon, no, sa ating mga kababaihan ay mapag-usapan po, dahil po yung ating mga women, they play a key role in family health. So, pag yung mga kababaihan po natin, yung mga women po, kumakain po ng mga nutritious foods and na-maintain po niya kanyang good health, no? Mas better po ang pangangalaga po niya sa kanyang mga anak, no? Yung pagsuporta po sa kanyang family, and of course to contribute po doon sa kanyang community. So, yung ating Women's Month remind us to prioritize well-being of the women, and of course para ma-empower din po yung ating mga kababaihan, no? Hindi lang po dito sa Region 9, of course sa buong bansa at sa buong mundo. Siguro pwede rin po na hindi lang dapat si babae ang mag-aalaga sa kanyang sarili. Mga anak, ang asawa,
ang mga magulang pwede din mag-participate, yung mga lahat tayo, no, inaalala natin ang kalusugan ng bawat isa, kasi kung siya na lang lahat, 'di ba, kaya naman, pero iba talaga pag makita ni mommy, ni wife na Yung suporta. may support po, 'di ba, Ma'am Rowens? Opo, tama po iyan. Kasi not all the time naman po malakas po tayo, no? Meron po talagang time na sobrang pagod. So, napaka-importante po yung suporta ng pamilya. Especially the husband, kung wala pong husband, yung parents, yung family members, na magtulungan lang po, no, sa ating mga gawaing bahay. So, hindi po ibig sabihin na gawaing bahay is babae lang po yung magsasagawa, no? Dapat po kung sino po yung mga miyembro sa pamilya ay magtulong-tulong po. Pero ngayon po kasi, Ma'am Sar, common, yung talagang kadalasan po yung ating nagpe-prepare po ng mga meals, mga kababaihan po. Kaya napaka-importante din po na meron po silang alam sa nutrition po, no? Para po mas maayos po yung pag-prepare po nila ng mga meals, yung pagpili po ng mga kakainin o ipe-prepare po ng mga meals. So, napaka-importante po talaga yun. Hindi lang po yung pagiging healthy ng isang babae, pati na din po yung pagiging knowledgeable sa nutrition and health. At speaking na lang din ng mga tungkol sa nutrients, ano po ba yung mga special or mga essential nutrients na dapat meron ng isang babae to stay healthy po? Okay, so just like the other adults po, no, we recommend po yung ating 3 macros, kasi ang sinasabi po kasi ng mga iba po, no, may mga fake news po na ay wag kang kumain ng carbohydrates, tataba ka. So lahat po ng ating macronutrients, no, it includes the carbohydrates, the protein, and the fats. Meron po yan calories. So hindi po carbohydrates na may calories, no? So dapat we eat a balanced meal with carbohydrates. For energy, napaka-importante po ng carbohydrates para magkaroon po tayo ng enerhiya na gawin po yung ating mga pang-araw-araw po na mga gawain. Of course, yung ating protein for repair and growth, and of course, yung ating healthy fats. And of course, kasali rin po dito yung ating mga vitamins, sa ating minerals, no? Importante po talaga sa mga importanteng nutrients po talaga para sa mga kababaihan, iron, calcium, and folate, and vitamin C. So, etong mga nutrients po kasi na ito ay sumusuporta po sa blood health and pananatili po ng pagkakaroon ng strong bones and of course, overall body function natin. Ayan. So, yan po yung mga nutrients po na kailangan po talaga ng ating mga women, ang ating mga babaylan today. Ayan, Mama Rowens, sa mga hindi pa masyado kabisado, pwede nyo po bang bigyan ng halimbawa, ano ang halimbawa ng carbohydrates, ng protein, ng mga healthy fats? Ano po yung mga halimbawang pagkain po niyan para mabalance po ng ating mga kababaihan? Kasi totoo po yun, yung iba dahil gustong mag-diet, tinanggal yung carbo nila. So, ayan tuloy, walang energy. Pirmi maluya, si tatrabaha. Pirmi, akatabla kita, laging nanginginig. Nanginginig kasi wala palang carbo. Sige po. Wala nang, opo. Kasi actually po, ang carbohydrate po kasi natin ay protein sparer, no? Para hindi po magamit yung protein store natin for energy, kasi yung protein is useful for growth and development ng mga pagre-repair ng tissues natin sa katawan. So once nagamit po yun, so paano pa po mare-repair yung mga tissues natin, no, sa katawan? So dapat po ay meron po talagang carbohydrates rich food sa ating meal. So hindi naman po ibig sabihin na tatanggalin po natin, no? We need to eat lang in moderation. Pwede po natin gawing guide yung ating Pinggang Pinoy developed by the UST-FNRI, na kung saan po makikita po natin dun yung portion po ng plate, no? Ang 1/4 po doon is for Go Foods. Ang next po is yung parang yung mga fish natin, 1/4 din. And then the 1/2 of your plate is the Glow Foods, yung ating mga fruits and vegetables. So, kasali na po dito yung ating mga affordable local foods such as yung ating malunggay, no? Napaka-yaman po ng nutrients yung ating mga malunggay, yung ating mga green leafy vegetables, yung ating mga kangkong, yung ating squash, no? Mura lang naman po yan. Fruits like yung mga banana and papaya po, no? Sa mga protein sources po natin, piliin po natin yung mga lean meats, no? Yung ating fish, yung ating chicken. Pag chicken po, ibig sabihin po, wag po nating
piliin po yung mga chicken skin. So, mataas po ang cholesterol nun, no? Piliin lamang po natin yung mga lean meats, and then yung ating mga itlog, eggs, beans, mayaman po yan sa protina, and then yung other staple foods po natin, like rice, and yung mga corn, and other rice products po. So, etong lahat po na ito na nabanggit ko po ay can provide essential nutrients po para po ma-maintain po natin yung ating good health. So, doon po sa ating pinggang Pinoy, makikita po natin doon kung ilang piraso po ba yung kakainin natin, ilang cups po ba ng cooked rice yung kakainin natin. So, like for example po, meron po kasi tayong for pregnant women and lactating women na pinggang Pinoy guide. So, base po doon, no, sa kanilang guide, no, sa ating Go Foods po, pwede pong kumain yung buntis natin ng 1 1/2 cups of cooked rice, and then meron sa mga lactating naman po, same lang po, 1 1/2 cups of cooked rice, and then for our Go Foods, yung ating fish and alternatives, pwede po tayong kumain ng 2 pieces of medium variety of fish, like yung ating mga galunggong, yung ating pwede din po 3 slices of large variety of fish, like bangus. So may mga measurement po na dapat lamang pong kainin natin. So 2 pieces, mga 3 slices, 2 pieces of medium chicken leg. And then for our Glow Foods naman po, ay kailangan po 1 1/2 cups of our cooked vegetables. So kasali na po dito yung ating mga malunggay, yung ating saluyot, gabi leaves, yung ating mga ampalaya, kalabasa, carrots, and sitaw. And then kasali din po dito yung ating mga fruits, no? 1 medium size of fruit, like for example, saging, yung ating dalanghita, and ang ating mangga. And then pwede rin po 1 slice of big fruit, yung ating mga papaya, pinya, or pakwan. So, lahat po kasi nito dapat po balance lang po yung pagkain natin kasi ang sobra din po ay nakakasama. So, dapat po lalo na po sa may mga diabetes po ng patients natin, don't forget po may sugar din po yung ating mga fruits. So, hindi din po tayong pwedeng sumobrang pagkain ng fruits. Okay? So, may limit lang din po yan. Kaya po yung may mga big food po tayo, per slice po yung ating measurement ng pagkain po ng mga foods. Ayan. Kaya mahalaga po, marunong tayong mag-measure. Kasi pag sumobra tayo sa mga kinakain natin, makakasama na siya sa atin. At na-realize ko po, Ma'am Rowan, sabang binabanggit niyo yung mga gulay, yung mga prutas, kung meron po kayong malaking backyard, meron po kayong area, kasi naalala ko po last week nakausap po namin si City Councilor sa District 2, si Sir Ray Bayona Bayugin, at sinabi niya kay Taman Alto ya, Taman Increase ya, el de atong gasolina, debe prinsipya kita di aton backyard. No? Ibig sabihin magsimula na sa pagtatanim, pag-garden, dahil nga actually itong mga gulay po, di ba? Actually minsan may mga iba nga diyan, tapon mo lang yung stem, tutubo na po yan mag-isa. Ganun po kadali at ganun ang laki ng masisave mo. Magiging affordable pa, di ba, Ma'am Rowens, yung kakainin mo. Yes, tama po. Ngayon kasi wise na lang po tayo, no? Kasi tumataas po yung gasolina, so hindi po natin alam kung hanggang kailan po tataas yung gasolina. So pag tumaas po yung presyo ng gasolina, tataas din po yung mga presyo ng ating mga pagkain, yung mga goods po, no? So lahat po ay apektado, hindi lamang po yung ating mga drivers, yung ating mga tricycle jeepney drivers, yung ating mga commuters. So lahat po ng mga consumers po ay apektado po sa pagtaas ng gasolina. So ang maaari po nating gawin, no? Pwede po tayong mag-explore ng mga alternatives, no? Yung mga pwede po nating gawin, mga backyard gardening, tama po kayo, Ma'am Sar. Baka may mga maliliit po kayo dyan ng mga galon-galon na pwede po nating pagtaniman, no? Kahit wala po tayong masyadong space, pwede pa din po tayong magtanim ng gulay po sa ating mga households. So, yan po ang ating ina-advocate kahit po nung panahon pa po ng pandemya, ina-advocate na po talaga natin para po for food security, kasi hindi po natin nga alam no kung kailan po tayo makakaranas po ng mga ganitong problema, like yung ating pandemya, yung ating pagtaas ng gasolina. So why not start po no sa ating household, kahit pa konti-konti lamang po yung ating tatanim. Kaya sa mga paso lang actually, imbes siguro puro mga tanim, pwede na siguro muna gulay naman ang inyong ilagay dyan, di ba? Healthy pa, tanim pa rin naman siya. Pero Ma'am Rowens, ito po nga
bukod sa mga pagkain, mga proper nutrition, may mga lifestyle ba na pwedeng gawin ng ating mga kababaihan, healthy lifestyle habits para to stay healthy? Especially po kung walang pang gym, walang di afford mag-gym, ano yung mga pwede pang bahay na gawin nila para healthy pa rin sila kahit papano? Yes, actually, relate po ako dyan, no? Kasi, yun po, employee po, no? Mostly po sa ating mga sedentary lifestyle. Kaya, lalo na po ngayon na meron na po tayong 4-day work week po sa ating mga government offices. So, pwede po talagang tingnan po natin, no, yung ating mga kababaihan dapat po talaga mag-practice ng mga healthy habits like yung ating pagkakaroon ng regular physical activity. Like for example po sa ating mga offices po, no, kung palagi po tayo nakaupo, so dapat po maglaan po tayo ng oras na tatayo din po tayo, no. So kung may oras din po tayo after office, no, pwede po tayong mag-jogging, mag-walking, no, para po ma-release po yung stress ng ating katawan, no. Of course, dapat po ay meron po tayong enough sleep and hindi lang po enough sleep. Dapat po quality yung sleep natin. No? Walang interruption, na hindi po tayo nagigising-gising sa gabi. So, dapat straight po, tulog po tayo. So, of course po, uminom din po tayo ng maraming tubig, no? Lalo na po pag mainit po yung panahon, no? Manage po natin yung stress and iwasan po natin yung mga harmful substances like yung pag-smoke po, yung excessive alcohol, so hindi po yun makakatulong sa ating katawan, no? These simple habits po can maintain both physical and mental health. How about So, po? yan lang po, mga simple lamang po, no, na maaari po nating sundan po kahit saan. So, sa bahay naman po, for example po, Ma'am Sari, gaya nga po na sabi nyo, wala pong sigurong financial capacity, no, to magbayad po sa mga gym, no, pwede po tayo sa bahay, mag-jog in place tayo, or may mga ginagamit-gamit po kayo doon na para po makapag-exercise lamang po, no? Pwede po kayo mag-ikot-ikot sa bahay for how many minutes? Actually po, yung nire-recommend po natin pag, for example, kung gusto niyo na po mag-engage sa mga physical activity, jogging, mag-start po muna kayo sa pakonti-konti lang. So, wag po masyadong intense agad kasi ang tendency po nun, Ma'am Sar, ay baka hanggang isang araw lang o 2 araw lang po yung magagawa po natin na physical activity. Kumbaga, pamaol po yung tawag doon na sumakit po yung katawan, no? So, pag nagsimula pa lang, don't forget the warm-ups, no? Mag-walking muna, wag muna mag-buat-buat ng kung ano-anong mabibigat kasi mabibigla din po yung ating katawan. So, yun po, mga simple lamang po na maaari po natin sundan, no? Lalo na po sa ating mga working women po dyan. At paano naman po pag about sa kanilang mental and emotional, paano po nila mapapangalagaan ito, Ma'am Rowens? Okay po. So, napaka-importante po ng sunlight. Actually, no? Nakatulong po yun mag-boost ng ating happy hormones. So, dapat po ay kahit ilang minutes lang po ma-expose po yung skin natin. So, hindi naman po kailangan na buong katawan na expose sa sunlight, no? Kahit arm lang yan or hands natin ma-expose sa sunlight, it's okay na po, no, para ma-boost po yung ating mga happy hormones sa katawan. And then, magpahinga din naman po tayo, no? We are superwoman po paminsan-minsan, pero napapagod din po tayo. So, dapat po ay nagpapahinga pa rin po tayo, no? Dapat may enough po tayo na sleep, na rest, quality sleep, hindi lamang po enough sleep, no? Dapat po quality ang sleep natin. And then, kung may problema po tayo, maaari po pag-usapan yan, no? By talking with our trusted friends, yung mga family members natin, para po maibsan po yung mga sadness, yung problema po natin, pwede po tayo mag-seek, no, ng ating mga advices from other people, yung ating mga trusted friends po, no, and then, practice po natin yung mga relaxation techniques, no, na tinatawag po na mga breathing exercise para kumalma po tayo, no, and then, of course, no, wag po tayong
magtago, no? Lahat naman po tayo nakakaranas minsan ng mga stress, no? It's important po na nagsisik po tayo ng help, no? From other people. So, self-care is very important po para yung ating mga kababaihan can continue also to care for others effectively. So, pag tayo na po yung nagkasakit, so hindi na po natin mabibigay yung best natin, no? To take care of others. So, dapat po, tayo po, no? Pangangalagaan po natin yung ating kalusugan. Hindi lang po yung ating physical, of course, yung ating mental and emotional health. Ayan, napakaganda po nun kasi hindi lang dapat nga physical ang ating pinapangalagaan po. Minsan okay ang physical pero alam nyo po pag na-target na yung ating mental, magiging apektado po ang lahat. Kaya napakahalaga na... Actually po, yes po. Emotional po yung mga babae, di ba ma'am? Dahil nga po sa mga hormones natin sa katawan. So parang, minsan nga po niyan, bakit masyadong iyakin yung mga babae? Minsan, no? Parang, kasi nga po dahil sa mga hormones natin, at marami pa pong factors, yun, mga ganyan po, no? So, yun po, no? Sige lang po, ano lang po natin, ilabas lang po natin, or seek po tayo ng mga help, no? From our friends po, para hindi po natin sarilinin yung ating problema. Yan yung mga dapat intindihin din ng mga asawa na totoo yung mga sinasabing mga change of hormones, nagmumudi ang mga kababaihan. Pero para sa mga kababaihan, kaya nating ma-overcome naman yan. Para dilipod ka na yung sabihin na maggara pud ba nga to ang hormones nga. Lagi na lang din tayong ganyan. Kayang ma-overcome yan. Ako, Ma'am Rowens, 8:26 na ng umaga. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito and for reminding sa ating mga kababaihan na kayo po ay mahalaga, kayo po ay leader ng pamilya din, no? Pwede din leader ng community, good example. Mahalaga po na tulungan nyo ang inyong sarili na manatiling healthy. At sana yung mga nasa paligid ng ating mga kababaihan ay tulungan din ng ating mga women na maging healthy, hindi lang physically, mentally, and emotionally, spiritually. Napakaganda rin po na isurrender natin ang ating buhay. Yes, sa ating Panginoon. Dahil pag tayo po ay na kay Lord, na surrender natin ang ating life kay Lord, susunod po magiging healthy lahat ng meron sa atin. Kasi tinuturo din ni Lord na maging disiplinado tayo, mag-open up at maging expressive din. Kung ikim-kim lang natin lahat yan, ay pwede po yan makasira. Diba? Ma'am Rowens, baka may last encouragement pa po kayo? Yes, of course po, tama po kayo, Ma'am Sar, no? Yung relationship with God, no? Napaka-importante po talaga to overcome yung ating mga stress sa buhay, yung ating depression, no? Kasi not all people diagnosed naman po with depression, pero they are experiencing it, no? Daily. So, yun po, kausapin lang po natin yung ating Panginoon, no? Humingi po tayo ng guidance, ano ba yung dapat gawin, no? So, sa lahat po ng mga kababaihan, nanay, ate, sa lahat po ng mga babaylan natin for today, no? Remember po that taking care of your health is not selfish. Importante po siya. It is essential. So, when you nourish your body and mind, you become stronger and mas more capable pa po tayo sa pag-care para po sa ating pamilya, sa ating community. So, let us celebrate Women's Month by empowering every woman to become a healthy and strong babaylan of today. So again po, Happy Women's Month po sa ating lahat. Hindi lang po during March, no? During the month of March, no? Every day po, no? Happy Women's Month po Happy Women's Day every day po sa ating mga kababaihan na talagang nagpapatuloy po sa hamon ng buhay. Ayan, at gusto kong iwan ng verse na ito para po sa ating mga kababaihan. Psalms 46 verse 5, God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Maraming salamat, Ma'am Rowens, sa ating mga tagapakinig, radyo at Facebook. Maraming salamat din po sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Siyempre, susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. At magkarinigan po tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Muli po, nakasama po natin ang ating guest from National Nutrition Council, Ma'am Rowens Zorilla, at ako po, si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta.
Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.